Ayan. And speaking of tithing, si Moses seeking for the priesthood and wanting to pay his tithes to the Lord, no? Dahil nga hindi siya mabigyan ng priesthood ng kanyang tatay. So, hinanap niya si Melchizedek, King of Salem. So, mahahanap natin siya sa Genesis chapter 14, verses 18 to 19. Sige. May Tagalog ako nito, Lian, sa 18 and 19. Sabi dito, at si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Ayan, so familiar tayo dyan. Pag may bread and wine, of course, it looks like, no, for me, it's like, hindi naman nakalagay dito, no? Pero parang sacrament, ano? And 19, siya'y kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Sa 20, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. Ayan. At binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat. Ayan. So, si Abraham sought the blessings for himself. Yun yung sasabi ni Elder Anderson na meron tayong, we can individually control kung ano yung pwedeng mangyari sa future natin. And kahit hindi righteous yung family niya, he sought the blessings of the Lord for himself, and eventually for his family. Ayan. Any thoughts, Lian, so far? Maganda 'tong part na 'to 'no, sa pag-seek niya kay Melchizedek. Kasi siya talaga yung may desire. Sabi nga dito sa, first sub, section nitong Come Follow Me ngayong week yung, God will bless me for my faith and righteous desires. So, napakahirap siguro nun sa part ni Abraham. Hindi ko alam kung ilang taon siya nito, pero for sure hindi siya gano'n. I think hindi siya matanda. Mhm. Kumbaga, siguro mapagka-young men sa age ng ano nila, kasi Mhm. hundreds yung edad nila, eh. So, parang mga gano'n, youth age siya siguro nito. And, siya talaga yung seek. So, kapag may desire tayo na mabuti, bine-bless tayo ng Diyos, tapos sinusuportahan niya tayo. At hindi lang siya humingi ng priesthood na nagbayad pa siya ng tithing. Kaya siguro yun ko lang na-realize, grabe 'no, kaya pala yung Abrahamic covenant sa kanya, grabe 'no, sa dinami-dami ng patriarch or priesthood kay Abraham talaga 'di ba pinangalan. Kasi Mhm. grabe yung ano niya, yung faith niya at malaki talaga yung nagagawa ng desire, yung Mhm. gusto nating mangyari. At na-remind ako dito na 'pag meron tayong righteous desire, susuportahan talaga yun ng Diyos, eh. Basta righteous yung desire natin. Kasi walang dahilan para hindi ka suportahan dun sa righteous Mhm. desire mo. Kasi righteous nga eh. So, Mhm. hindi pwedeng hindi niya ikaw tutulungan kung ano mang righteous desire yun. So, yun lang. I love that thought. Talagang dapat maniwala tayo na sa lahat ng righteous efforts natin, nandyan yung tulong ng Panginoon para sa atin. And on the contrary, sigurado din na kapag may righteous desires tayo, meron din ko kontra dyan. Di ba? Parang lalong lalakas yung yung parang trial for that righteous desire. Pero sure yung tulong ng Diyos. Pero grabe din talaga yung trial na pwedeng mangyari sa atin kapag may righteous desires tayo. So, kagaya nitong sila Abraham, hindi ba nung, I think nung lalabas na sila yata nung Egypt, nasa alanganin yung buhay nila eh, pwede silang mamatay. So, dahil maganda si Sarah, kung malalaman na asawa niya si Abraham, pwedeng ipapatay si Abraham para kunin si Sarah na maging asawa ng mga tao doon. So, ang Diyos, tumulong sa kanila. Binigyan sila ng instructions kung paano sila maliligtas. So, napakahirap nun, di ba? Life,
ang pinag-usapan na natin dito is between life or death. So, minsan ganun yung sitwasyon natin, ano? Yung mga apostles natin, mga prophets natin, kahit sa modern days, 'di ba si Prophet Nelson, naalala mo 'yun? Yung nasa isang country sila, I think sa Latin America, tapos tinutukan siya ng baril. Apostle pa siya nun eh. Talagang ano siya, ah, it's through the power of God talaga kaya naligtas si President Nelson. Nasa history ng church natin yan. Tsaka si President Oaks. Nasa ano, bata pa siya noon. Umattend siya ng devotional. Hindi pa siya apostle yata nito. President yata siya ng BYU. Tapos, pagdating niya yata dun sa kotse, merong kabataan. So, bata pang lalaki. Tinutukan din siya ng baril. And then, ang ginawa ni President Oaks, hinawakan niya yata yung shoulder, kung tama yung alala ko, no? Tapos pinayuhan niya yung lalaki as a father. Kasi bata nga raw. Nakinig daw sa kanya and he was saved. Yun yung nangyari sa kanya. So, di ba parang grabe talaga. So, may mga pagkakataong ganon. And kung hindi pa natin time, ililigtas tayo ng Panginoon, no, as we seek His. Ate din, may idagdag lang ako dyan sa mga ligtas na yan. No? Ano, may mga ganyan kaming experiences na aksidente kami Saan? sa motor. I Kailan think, yan? napailalim ako sa Egypt. Ay, Nas grabe. ko yung gulong nung naka-backpack ako yung laptop ng office no. Nararamdaman ko yung alam mo, yung sumisikip na gumagano na sa likod mo. Hala. Pero wala naman, gasgas lang kami, gasgas lang yung nangyari sa amin. Tapos, hindi ko alam kung paano ko nalusot doon hanggang ngayon hindi ko alam kung paano, hindi ko gumapang ba ako doon, na paano, Walang CCTV. hindi ko yan. Sumemplang kasi kami, nung napag-gutter kasi si Ex, sumemplang. Eh, di ba, sa may Pasig yun eh, di ba, maraming sasakyan. Umaga yun eh. Anyway, so, totoo, isi-save talaga tayo pag di pa oras. Kaya, ano, pagka may role pa tayo, tapos, yung prayer ko kasi talaga ngayon, na habaan yung buhay ko kasi may mga anak ako. Mm. Pag Righteous magulang cesarean. O pag Oo. magulang ka na, parang ayaw mo munang mawala ka muna kasi may umaasa pa sa'yo.